Tumatakbo si Damian, at parang may hinahanap ito, sinasabi ng kanilang katulong na young master. Dumating na ang karawahe ni na Lady Louise at Sir Erwin. Sinasabi ng lalaki na ito ang unang pagkakataon na bumisita sila sa ilang sandali. Sa isip-isip ni Damian na ate, matagal na din sila na hindi nagkita. Namimiss na kita, sumilip si Damian at hinahanap nito ang kanyang ate. Biglang na lang ito nagulat, at nakita nito na sinasaktan nito ang kanyang ate. Sinasabi ni Erwin na sumisigaw siya ng sobra, hinatid niya siya pauwi, pero ano? Matapos ibenta mula sa mala-insektong pamilya, ang lakas ng loob niya na sabihin na iiwan niya siya. My love, Luis, tuturuan niya siya ng maayos para hindi niya na maulit pa. Pinagbuhatan ng kamay si Luis, at walang awa nitong pinagsusuntok. At walang magawang pinapanood lang ito ni Damian, at napaluhod na lang ito, at sa isip-isip nito na kasalanan niya ito. Dahil sa kanya, kinuha si Luis, biglang na lang tumalim ang kanyang titig, at sa isip-isip nito na Erwin Leon Blum. Isa siyang bastos na nilalang, hinding-hindi niya siya mapapatawad. Sinasabi ni Damian na ang sama niya, bastos na nilalang. Makikita na nakabulagta dito si Erwin sa ginawa ni Damian na pagsuntok. Biglang may napasugod, at tinatanong nila kung ano ang ingay na nangyayari. At binabanggit nila ang kanilang second young master. Tinaas nila ang kanilang mga espada, at tinatanong ng naka-orange na buhok na kung sinaktan niya ba ang kanilang young master. Napalingon si Damian at sa isip-isip nito na sila ang mga escort guard ni Erwin. May maririnig na tawa, at ito pala si Erwin at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya. Sinuntok niya ang kanyang mukha, nang hindi lang isang beses, kundi 2 beses na. Biglang naman kinabahan ang kanyang mga magulang, hinugot ni Erwin ang kanyang espada at sinasabi nito na gusto niya talagang mamatay, bayaw. Hamarang ang guard ni Erwin, at sinasabi ng naka-orange na buhok na nakikiusap siya na huminahon siya, second young master. Haharapin nila ito, sinasabi ng isang guard na oo, dahil may mga taong nanunood. Galit na pinapaalis ni Erwin ang mga ito, sinasabi ng naka-orange na buhok na hindi, second young master. Para sa isang bastos na bastard na tulad niya, siya na ang bahala. Bigla na lang sinuntok ni Erwin ang guard, at galit na sinasabi nito na sinabi niya na umalis sila. Nakaramdam naman ng takot ang mga kapatid ni Damian. Papalapit na si Erwin at sinasabi nito na Damian Haxon, magtatanong siya ulit. Paano niya planong lutasin ang sitwasyong ito, sa isip-isip ni Luis na hindi. Hindi haayan ni Erwin si Damian, sumisigaw at sinasabi nito na nakikiusap siya na huminto siya. Bigla naman sumingit si Damian at pinapahinto ang kanyang ate. At sinasabi nito na ayos lang Luis, haharapin niya siya. At sa isip-isip nito na itigil niya na ang pagsakripisyo sa sarili niya. Para sa kanya, sinasabi ni Damian na mag-duel sila. Tinatanong ni Erwin na kung ano ang duel, sinasabi ni Damian na kung manalo siya sa duel ng swordsmanship, gagawin niya ang gusto niya. At pag nanalo siya, kalimutan niya na ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Tinatanong ni Erwin kung bakit niya ito gagawin, ang mga kondisyon na ito ay walang benepisyo para sa kanya. Sa kanyang kaalaman, nag-approve na si Miss Louise. Tinatanong ni Damian kung bakit niya pinapaikot ang mga bagay. Natatakot ba siya na baka matalo siya sa kanya? Napakagat ng ngipin si Erwin, at sa isip-isip nito na mayabang na bastard. Kumikilos ng buong kumpiyansa, matapos siyang matamaan sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya ng walang depensa. Nag-iisip siya kung paano niya siya pagbabayaran, ngunit ito ay perpekto. Gagamitin niya ito para pilayin siya at kunin ang kapatid niya. Tinaas nito ang kanyang espada at sinasabi nito na sige. Tinatanggap niya ang kanyang duel, sa labas ng kastilyo, nagtitipon ang lahat. Sinasabi ng nanay ni Damian na honey, kailangan niya silang pigilan. Napahawak sa ulo ang Viscount, at sinasabi nito na nakikita niya kung paano magsalita si Damian ng buong kumpiyansa, tiyak na may pinaplano siya. Kung hindi, isang milagro lang ang aasahan nila. Sa isip-isip ni Abel na mali siya, ama. Huwag siyang umasa sa milagro, Erwin Leon Blum, parang tila nasa level na siya ng official knight. Walang milagro na matatalo siya ni Damian, sinasabi ni Erwin na magsimula na sila. Pero paano niya siya haharapin ng walang espada? Sinasabi ni Damian na huwag siyang mag-alala. Ito ay sapat na, para makipagharap sa kanya. Ang lahat ay nagtataka at nadidismaya, at sinasabi nila na isa lang itong tinidor. At sinasabi ng kanyang ama na isa itong tarantadong anak. Tumawa ng napakalakas si Erwin, at sinasabi nito na oo.
Nasisiraan na siya siguro ng bait dahil sa takot, sinasabi ni Damian na hindi siya magiging madali sa kanya. Una nang umatake si Erwin, naiwasan naman agad ito ni Damian. At naiinis na sinasabi ni Erwin na naiwasan niya, wala siyang pakialam kung naiwasan niya. Tignan na lang nila kung maiiwasan niya pa ito, umatake ulit ito at ginamit nito ang Fierce Roaring Lion Sword. Nagkaroon ito ng malakas na shockwave, at makikita dito ang bakas na ginawa ng atake nito. Nakatayo lang dito si Damian at parang walang nangyari. Napapatanong ang naka-orange na buhok kung paano walang nangyari. At tinatanong ng isang guard kung ano na ang dapat nilang gawin. Nagtataka at sa isip-isip ni Erwin na sa maikling sandali. Naiwasan niya ang lahat ng atake niya, gamit lang ang basic moves ng kanyang Fierce Roaring Lion Sword. Sa isip-isip ni Damian na nabigla siya, dahil ito sa kanyang pagsasanay nitong mga nakaraang araw, ngunit perpektong nasuri niya ang swordsmanship ng Leonblum family. Si Michael Leonblum ang kanyang kapatid, bago siya bumalik sa nakaraan, nakalaban niya na ang kanyang kapatid. At mas mahina siya sa kanya, at tinignan ni Damian ito ng matalim. Naghahanda na ulit ng pag-atake si Erwin at sinasabi nito na siguradong nakaiwas siya dahil sa sobrang swerte. Pero tingnan nila kung kaya niya itong iwasan, sa isip-isip ni Damian na isa itong aura. Mahirap iwasan yan ngayon, sumugod na si Erwin, at mabilis itong nakarating kay Damian, at sa isip-isip ni Damian na tama. Sa ganitong sitwasyon, ang Sword Saint Technique ang magandang gamitin dito. Nagbanggaan na ang kanilang mga atake, at nakagawa ito ng malakas na liwanag. Napatulala na lang ang mga kapatid nito, hindi naman makapaniwala si Erwin na nablock nito ang kanyang sword aura, at nanginginig ang kanyang espada. At nagtataka ito, at sinasabi nito na ginalaw na ni Damian ang gamit nitong tinidor, at ginamit nito ang secret move Countless Thunder Shadow Revelation. At tumalsik ang hawak-hawak ni Erwin na espada, at napatitig na lang si Erwin dito. Pasugad na ulit si Damian at sinasabi nito na palm. At tinusok na nito ang hawak nitong tinidor sa kanyang leeg. Nagulat naman ang lahat, at napanganga, at sumisigaw naman ang guard nito, at sinasabi nito na second young master. Hindi naman tinuloy ni Damian ang pagpatay dito, ang ginawa niya lang ay tinusok lang ito ng kaunti. Bigla na lang napatumba si Erwin at napapasigaw, sa isip-isip ni Damian na hindi sapat ang pagpatay sa kanya ng 100 beses, para sa nagawa niya. Pero hahayaan niya muna ito minsan, para sa kapakanan ng pamilya niya. Sinasabi ni Damian na sa tingin niya, siya ang nanalo. Wala naman siyang problema, di ba? Nakatitig lang dito si Erwin at nanginginig. At batid ni Damian na ngayon, tulad ng pangako niya. Umalis na siya, ang lahat ay tahimik na kumakain at walang balak na magsalita sa kanila. Binasag ni Damian ang katahimikan, at sinasabi nito na tapos na siyang kumain, salamat sa pagkain. Pupunta na siya sa kanyang morning training, tinitigan lang nila na umalis si Damian, at tahimik lang sila at nagpapakiramdaman. Sinasabi ng nanay ni Damian na Honey, hindi niya ba tatanungin si Damian? Tungkol sa nangyari kahapon, at bumubulong ito at sinasabi nito na mukhang gulat na gulat din si Abel. Itanong niya kung ano ang nangyari, sumisigaw at sinasabi ng Viscount na huminto sila. Huwag na nila siyang pilitin ang sagot, sasabihin niya sa kanila, pagdating ng panahon. Napatitig na lang dito ang asawa nito, napalunok ang Viscount, at sa isip-isip nito na curious din siya. Pero may nagsasabi sa kanya na hindi niya siya dapat tanungin tungkol dito. Anak niya ito, pero nakakatakot siya. Naglagay si Damian ng sandbag na tumitimbang ng 10 kilo. At sinasabi nito na oras na, may tumawag kay Damian, at napalingon naman ito. Ito pala si Luis at inaabot nito ang isang espada, at sinasabi nito na salamat naman na nandito pa siya. Lumapit naman dito si Damian at sinasabi nito na ate. Nahihiya at napapatanong si Luis na tungkol sa nangyari kahapon. Hindi naman alam ni Damian kung ano ang nangyayari at sa isip-isip nito na tama. Kailangan niya palang mag-sorry, bigla na lang ito yumuko at humihingi ito ng paumanhin. At sinasabi nito na kumilos siya ng walang ingat at inilagay siya sa mahirap na posisyon. Dapat ay humingi na siya ng tawad ng maaga, at sisiguraduhin niyang wala nang mangyayaring ganito. Nauutal na sinasabi ni Luis na hindi yan, at hinawakan nito ang balikat ni Damian. At nagpasalamat ito, at batid nito na alam niya ba na natakot siya. Sinabi niya na susundan niya si Erwin, pero ang sinasabi ng kanyang puso ay walang sinasabi. Sa isip-isip ni Damian na yan ang gusto ng kanyang kapatid,
hinawakan ni Luis ang balikat ni Damian at sinasabi nito na pero Damian, at pumunta siya sa kanyang harap para sa kanya. Kinakabahan siya, pero natutuwa siya sa parehong oras, kaya gusto niyang sabihin ito, maraming salamat Damian. Nagulat naman dito si Damian at ramdam dito ang kanyang saya, at sinasabi nito na siya dapat ang magsabi yan. Maraming salamat na nandyan siya parati, sa lahat ng oras, ate. Tumalikod na si Damian at sinasabi nito na aalis na siya. Sinasabi ni Luis na teka lang Damian, kunin niya ito. Sinasabi ni Damian na yan ang nag-iisang item ng kanilang ama, di ba? Masayang sinasabi ni Luis na oo, sinabi niya na ibigay niya ito sa kanya. Gamitin niya ito para sa kanyang pagsasanay, kinuha ni Damian ang espada, at nagtataka at sinasabi nito na talaga bang sa kanya. Sinasabi ni Luis na ang kanilang ama ay hindi mahusay sa pagpapakita ng ekspresyon nito, pero mahal na mahal kanya. Sinabi niya din sa kanya na sabihin niya ito, nakikita ni Damian ang sasabihin sana ng kanyang ama na galing siya sa Viscounty, kaya siguraduhin hindi na siya muling gagamit ng tinidor sa halip na espada. At batid ni Damian na nakikita niya ang mukha ng kanyang ama. Hinugot nito ang kanyang espada, at tinaas niya ito. At nagpapasalamat ito sa kanyang ama. Biglang bumahing ang kanyang ama, habang pinupunasan nito ang kanyang mga espada, at madami pala ito, at sinasabi nito na mukhang malamig ang panahon na ito. Sa kalagitnaan ng gabi, at kabilugan ng buwan, inaantok na ang isang guard, at sinasabi ng isang guard na tumigil siya sa paghikab. Hindi nila namamalayan na may papalapit na pala sa kanilang shadow, at may nagmamasid sa kanila. At bigla ang mga ito na bumagsak, binuksan na nito ang gate, at nakapasok na ito sa harapan ng kastilyo. Pumasok na ito sa kastilyo at pinatay na nito ang mga ilaw, at naglalakad na ito sa hallway. Makikita dito na mahimbing ang pagkakatulog ni Damian at ang mga magulang nito. Lumapit siya sa isang pintuan at binuksan niya ito, nakita nito si Luis, at nilapitan niya ito, may nakakalokong ngiti at sinasabi nito na ang ganda niya, hahawakan niya na sana ito, pero sa isip-isip nito na nandito siya para sa request ng Black Snake, pero hindi niya inaasahan na makakakita siya ng swerte, may tumawag dito, at nabigla naman siya dito, ito pala si Damian, at ito ay nasa pintuan, at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya.